Hello guys, so we are here in Mount of Olives. So alam po natin na isa po itong napakahalaga bilang Kristiyano. It's full of history, kaya marami din pong Kristiyano ang nagpupunta dito para makita or malaman pa ang history about this. So kung makikita po natin at mariresearch po natin kung ano ang significant ng Mount of Olives ay napakarami. Isa na po dito yung a place of fulfilled prophecies. So dito na fulfill ang prophecy na makikita po natin doon sa Zechariah, and a place of prayer. So dito nag-i-spend si Jesus Christ pagkatapos niyang magturo doon sa temple. Yun po ay mababasa natin doon sa Luke 21 verse 37. Nasabi niya doon na every day Jesus went to the temple to teach, and in each evening he returned to spend the night on the Mount of Olives. So ayan, so Mount of Olive, a place of prayer. So nababanggit din doon sa Psalm na nag-i-spend si David dito para manalangin. So ayan, place of prayer. Okay, so number 3, place of hope. Ayan, a place of hope. Mas babasa din natin yan sa Zechariah na Jesus will come. So we believe that Jesus died and rose again for our sin, and He will come back to judge us. Ayan, so ito na nga po ang olive tree, napakadami ang bunga. So siguro noon ganito ang makikita po natin, pero ngayon cemetery na kasi iba na ngayon, marami na pong tao, kaya ayan. At yung mga mga nakalibing diyan ay isa yung mga matataas na nakasulat din yan sa Bible, yung mga tao noon. Okay, so it's a place of redemption. So alam po natin na Jesus paid the price of our sin. So wala na po tayong gagawin, kundi we just believe in Him and follow Him. We must deny ourselves to follow Jesus Christ because He paid already the price of our sin. Okay, so and a place of victory. So Jesus Christ is alive. He overcome the evil. So He is a victorious God, the King of Kings, the Lord of Lords, and He is the victorious God, the King of Peace. Kaya ayan, we are victorious also. Okay, so ayan, pupunta na po tayo sa Gethsemane, at ito po ang dadaanan po natin. Alright, so marami po tayong matututunan po dito, pero alam nyo ba noon, ako nung first time po ako pumunta dito ay wala po akong masabi about biblical, but glory to God dahil ayan, nangungusap na tayo, nakikita niya ang puso natin, kaya He transform us. So ayan, so itong sinit, ano ba yun? Sinit. Ito yung nilagay nila sa ulo ni Jesus Christ. So hindi po basta-basta ito. Na-try ko po itong hawakan. So masakit po talaga, matigas. So hindi po barang-barang yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Okay? So napakahirap ang sacrifice ni Jesus Christ para sa atin. All right. So ayan. Okay, so ayan, maraming olive tree na makikita po natin dito. At pupunta na po tayo sa Gethsemane. Yung doon nag-pray si Jesus Christ bago siya ma-cross. So makikita din natin dito yung the oldest olive tree na pinaniniwalaan na dito nga po nag-pray si Jesus Christ under the olive tree. Okay, so ayan. So olive tree symbolize of Holy Spirit, kaya isa po itong ginagamit nila
na pang-anoint sa mga tinawag na maglingkod sa Panginoon. Alright, so ayan, this is the view. Makikita din doon. Ayan, wala na. Wala na doon sa video. Makikita doon yung sinasabi nila na Golden Gate. Golden Gate ba yun? Kalimutan ko. Ayan. So, ayan. Ito yung Church of the Nation naman. Church of the Nation, each of one can pray on this church. So, you can pray wherever you want, whatever you want, by grace, by faith, God will answer our prayer. Okay, so ayan. You can pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Yan. Yung batong ito pinapaniwalaan na dyan umupo si Jesus Christ. Kagaya nun, nasa picture doon sa taas. Ayan. Ayan o, bird. It's dove. It's represent also Holy Spirit. Ayan, andito tayo sa Garden of Gethsemane. So, pag nakatayo tayo dito, makikita natin yung golden of the gate na pinapaniwalaan din na dyan po babalik si Jesus Christ at mabubuksan po yan. Okay, so yun nga po, dito yung oldest olive tree. So, kung gaano kalaki yung olive, matagal-tagal po yan. Alright, so dito lumuhod si Panginoon Jesus na nag-pray kay Abba Father, na sabi niya doon na, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done, sa Luke 22:42. Okay, so alam po natin na lahat ng paghihirap ay tinapos ng Panginoon. So, be victorious. Amen.